Wala na. Tapos mga kababayan, ito mukhang ang sinisisi ni Amy Marcos, ang kanyang sarili. Tingnan niyo ho, Sinisisi yung kanyang sarili. Aminado daw siya na ipahamak ko si VP Sara Duterte. Bakit? Unang-una ho, Madam Amy Marcos, Manang Amy Marcos. Yung mga tinatanong ho sa Vice Presidente, kumpletos recados. No? Yung mga ebidensya na inilabas sa kanya, kumpletos recados. Yung mga resibo, no, tungkol na lang sa confidential funds, Office of the Vice President at Department of Education ang nagpasa nun, no? Sinubukan nga nila na harangin po yung yung COA. Sinubukan po nilang harangin yung Commission on Audit na magpasa po nung mga kaukulang mga ebidensya na hinihingi po ng Congress. Kaso, ayun, hindi natuloy. Di ba? Lahat po ng mga itinatanong sa kanila, nanggaling po sa kanila. Di po ba? Paano mong naipahamak? Yung confidential funds, nung mayor siya, magkano yun? 420 to 460 million kada taon, no? 4 na taon. Hindi maipaliwanag kung nasaan. Hindi alam kung nasaan. Yung mga rest house, 250,000 per night. Di ba? Itinatanong ho sa kanila, mga kababayan. Hindi nila masagot. Pag hindi na ho nila nasasagot, hahawak na sa dibdib yung mga alagad ni Sara Duterte doon sa Office of the Vice President. Sasabihin, masama na po ang pakiramdam ko, hindi ko na po kaya, isugod nyo na po ako sa ospital. Upang sa ganun, malabas doon sa eksena, doon sa Congress. Kasi ramdam na nila siguro na masusukol na ho sila. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Trinidad, Alivio, ang dami mong salita. Iilan lang kayo na anti-Sara. Uy, ilan ba? O iilan na lang kayo na pro-Sara. Di ba? Yan ang sabi ko sa inyo Sasabihin ninyo, padami kayo ng padami, pero ang mga nagpapakita doon sa mga rally ninyo, ang mga nagpapakita doon sa mga EDSA ninyo, iisa, si Morales, 32, kasama yung mga vlogger na nag-aabang ng mga palipad. Paano nyo sasabihin na iilan ang anti-Sara? Kung ang pula at ang pink unti-unting nag-unite. Di ba masakit sa inyo makita yan? Yung pula, no? At yung mga kakamping, unti-unting nagkakaisa para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Yun ba ang pakonti ng pakonti? O mas padami ng padami ang gustong mawala ang mga Duterte sa paggugobyerno? Yun nga lang di ba? Yung pagdala lang kay dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Ano ho ang sabi ng mamamayang Pilipino? Ilang porsyento? 62 to 64% ng mamamayang Pilipino ang gusto na litisin ang dating Pangulong Duterte doon sa dahig. Doon sa ICC. Di ba? Kayo, kitang-kita sa bilang ninyo, yun yung pagpunta ni Roque doon sa EDSA, T30, hindi pa sabay-sabay sumigaw. Hindi pa alam kung ano mga isisigaw. No? Ang laban ng kasamaan ay laban ng kadiliman. Tuloy ko ho ito. Aminado ako na ipahamak ko siya. No? Nananahimik na siya. Nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Diyos ko, wag nyo nga kaming mga ka-etchingan ninyo. Simula sa pool pa lang, alam na namin yung paghahangad ninyo sa katungkulan. Alam na namin na gusto nyong masundan yung dating Pangulong Duterte. Ngayon nga lang, kitang-kita na ho natin, mga kababayan, mga nagmamadali po na makabalik sa katungkulan, na nagmamadali po na makapwesto ulit. Bakit to? Hindi magmamadali. Kasi nabubuksan yung mga pogo. Nakikita yung mga di umanong anomalya na mga pogo. Di ho ba?
Yung mga confidential funds na pagkalaki-laki ho, mga kababayan. Di ba, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, siguro hindi ho sila sanay ng natatanong. Kaya po pagdating ng ibang presidente na, hindi alam kung paano ipapaliwanag po sila Mary Grace Piatos, sila Kokoy Villamin, at sila Jukes de Asim. Di ba, mga kababayan? Oh, yun po ang nakikita ko, yun po ang isa sa nakikita kong dahilan, mga kababayan, kung bakit atat na atat po sila, no? Na gibain po si Pangulong Bongbong Marcos. O, eto na. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, apat na topic na yan, magku-40 minuto na tayo. Ang tanging masasabi lang ni Joseph Balbarino, magkano bayad sa'yo? Magkano ka ba, Utoy? Yun lang. Sabi ko sa inyo, ang hina ng utak, no? Nung mga DDS, Ang papaulit-ulitin ho niya mga yan, na i-komento, mga kababayan, magkano ang bayad sa'yo, Mark Ramos? Yan. Kasi hindi nila kayang sabayan Mahina po ang niyan, mga utak niya mga yan. Magkano ang bayad sa'yo? Adik ka, Mark Ramos. Bangag ka din, kagaya ng presidente mo. Yung 20 pesos na bigas, hindi na ho nila tinatanong Bakit? Ito nangyayari na ho Di po ba? Biruin nyo, ilan ho yung tinapik natin, pang ilan na to, pang-apat na tong kay Amy. Pero ang kaya lang nilang isagot, yun lang. No? Magkano ka ba, Utoy? Iyak ka na. Hindi na masaya. Diyos ko po, mga iniidolo nyo. Tanong ko, sino dito ang mga DDS na mga Katoliko? Sige nga, sagutin nyo ako. Ano masasabi ninyo doon sa sabi ni dating Pangulong Duterte? Sino ba tong estupidong God na to? Sino sa inyo? Sagutin nyo nga ako. Gusto namin maliwanagan. No? Kung ano ang tumatakbo sa isip nyo. Sabay duktungan pa. PI. Sabay, ano pa sabi? Na traffic ng 5 oras. PI yung pop na yan. Pauwiin ko yan. Gusto ko tawagan. Sige nga, gusto namin maliwanagan. Di ba? Ayan Dito sa channel namin, binibigyan namin kayo ng pagkakataon. Binabasa namin yung mga komento ninyo. Di ba? Pero doon sa mga vlogger nyo, uy, naku, hindi ko masagot to. Tatanggalin, ang gagawin ko, di-delete ko yung comment niya. Tapos, ibablock ko tong na to, nagko-komento. Ganun, di ba? Tuloy natin to. Kinaladkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka pa. Salamat po. Kami, buti na lang, vice president lang muna. Di ho ba, mga kababayan? Buti na lang vice president muna. Kasi nalaman natin kung paano maging isang mataas na pinuno ang Inday Sara Duterte. Tingin ko hindi ang hirap pong Hirap po yan makipagsabayan doon sa mga leader ng mga ibang bansa Di ba? Yung pag-uugali ng ating vice-presidente, yung mga sinasabi niya, tingin ko mahihirapan pong makipagsabayan yan sa mga presidente ng ibang bansa. Di ba? Kung matalino si VP Sara, mga kababayan, kung matalino yan, hindi siya aabot doon sa punto na magbabanta siya. Sasabihin niya na, pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako, patayin si Bongbong Marcos, patayin si Lisa Araneta Marcos, patayin si Martin Romualdez. Hindi siya aabot ng ganun. Kahit anong galit niya, kahit bisit na siya, pipigilan niya yung kanyang sarili. Ngayon, pinapatawag sa NBI. Hindi makapunta. Di ba? Kung ano-anong alibay. May party po kami. Meron po kaming meron po kaming Thanksgiving party doon sa mga reporter doon sa press Di ba?
Kung matalinong tao, mga kababayan, masasagot niya kung bakit nagpasa ang Office of the Vice President nung mga ganong resibo. At masasagot niya kung bakit nagpasa ang Department of Education nung mga ganong resibo. Eh wala ho, hindi makasagot. Di po ba? Kaya humahantong sa impeachment, mga kababayan. Ngayon, bakit natin nakikita yung Inday Sara Duterte na nandiyan sa inyong mga barangay? Inilalakad na, no? Yung kanyang mga senador. Inilalakad na ho. Eh yan na lang po ang pag-asa niya. Pag ang mga nanalo na mga senador ho, mga kababayan, eh yung tipo bang isa ako sa magiging judge ng impeachment, ang magiging husga ko ay base doon sa investigasyon, base sa sasabihin ng depensa ni Inday Sara Duterte, base sa mga dokumento. Pag yung nanalo ng mga senador, mga kababayan, nakabase po, no, doon mismo sa mga nangyayari at hindi nakabase dahil kaibigan nila si Inday Sara Duterte. Ligwak ho yan, mga bossing. Kaya ang ginagawa, susuyurin ko na. Dati, ano sabi? Nung paumpisa pa lang ho ang eleksyon, ano sabi? Ay, hindi ako mag-a-advertise ng hindi ako mag-e-endorso ng kahit sinong senador. Eh nakita niya ho, tagilid talaga. Tagilid talaga yung mga senador nila. Nasaan po yung PDP? Nandun sa dulo. Lagpas 20 ho, mga kababayan. 12 lang ang pipiliin na senador. O kaya, nako, kailangan na ng power ng isang vice-presidente. I-endorso ko na sila. Diba? I-endorso ko na sila. Kaya ganyan ho ang nangyayari. Kaya lang, mga bossing, pangit. Hindi marunong mangampanya ng maayos. Akala niya ho, mga kababayan, yung way nung kanyang pangangampanya, epektibo po. Hindi. Nagkamali ata yung mga nag-imbita. Imbis na ho, papanalunin sila, mapapaisip po yung mga botante doon. Saglit lang, ano ba tong inimbita nila? Si Sara Duterte, panay ang paninira, imbis na magsabi kung ano ang itutulong dito sa aming lugar, hindi. Gusto pumatay ng tao.